Welcome kapatid, ito ang ginawa kong free na course para sa mga tao kung paano nga gamutan ang ating mga sarili. At kung gusto mo nga matutunan yan ay mag-enroll ka lang dito sa course na ito. Kahit sino ay magandang matutunan ang mga habits na ito para nga ay maging maganda ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Kaya see you sa loob ng course kapatid. Welcome kapatid, at ito ang ginawa kong free na self-healing course, kumbaga kung paano gamutan ang ating mga sarili sa mga pinakasimple at libre na mga gawain para kung sakali ay wala pa kayong budget or kung gusto nyo ay ma-maximize muna ang sarili nyong magagawa sa kalusugan ninyo bago kayo nga mag-avail ng aking mga produkto at serbisyo. At kahit na mag-avail nga kayo sa produkto at serbisyo ko, ay gawin nyo rin ang mga habits na ito para matulungan kayo na mas maging maganda ang recovery process ninyo para sa inyong mga sarili. Simple lang na masulit ang course na ito mga kapatid. Tapusin nyo lang lahat ng mga videos tapos gawin nyo yung mga payo na sinasabi ko sa mga videos na ito. Hindi rin kasi gaganda yung kalusugan natin kung hindi tayo mag-a-action para sa ating mga kalusugan. Gusto ko lang ituro sa inyo ang isang konsepto nga na tayo ang pinaka nakapagpapagaling sa ating mga sarili. Siyempre may mga manggagamot at mga doktor dyan, pero bago ang lahat ay kailangan tayo ang maging responsable sa ating mga kalusugan. Kaya nga nagbibigay ako sa inyo ng mga kaalaman para kayo ang mag-ambag para sa sarili nyo kasi kayo naman talaga ang pinaka nakaka-apekto sa inyong kalusugan. Unang-una nga sa lahat, kung hindi kayo gumagawa ng mga makakasama sa inyo ay hindi nyo na kailangan sana ng mga doktor or mga manggagamot. At kung magpatuloy nga lang tayo sa maganda or maayos na lifestyle or uri ng pamumuhay, ay hindi na tayo masyado nagkakasakit. Kaya nga ay gusto kong magbigay sa inyo ng mga pangkalahatang gabay para matutunan nyo kung paano alagaan ang inyong mga sarili. Dito ko nga po ipinapakilala na ang ating kalusugan ay isang lifestyle. Kumbaga nasa uri ng pamumuhay natin ang ating pagpapanatili sa ating mga kalusugan. So dapat ay ayusin natin yung kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Una sa lahat mga kapatid, gusto kong ibahagi nga sa inyo yung pagdarasal at gagawin ito sa araw at gabi. Yung gagawin nga natin yung tinuturo ko na gabay sa pagdasal or gabay sa araw-araw na pagdasal na binibigay ko nga for free bilang PDF. So ang pinaka-basic niyan ay ang pagpapalakas na yun nga, tatlong Our Father, tatlong Hail Mary, tatlong Glory Be, tapos hipan mo yung mga gamit mo, mga orasyon mo, mga perlas. Tapos pagkatapos nun yung paghiling, doon tayo maghihiling ng kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay, tapos pagpapasalamat. So, maglalagay ako sa links doon sa description, doon sa PDF ng gabay sa pagdasal. Pero bukod doon ay dapat sana magdasal tayo sa sarili natin na personal na pamamaraan kung halimbawa ay meron tayong mga pinagdaraanan. Ilalagay natin dyan dun sa paghiling na part or kahit na sa buong araw or anytime during the day meron tayong pagdasal. Makakatulong yan sa atin. Importante lang ay patuloy tayo na magdasal mga kapatid kasi nakakapokus yan sa ating mga isipan at syempre nakakahingi tayo ng tulong sa Poong May Kapal na siyang magtutulong sa atin. Bilang isang inkantaong misyonaryo, yun nga yung pinapayo ko sa mga tao. At kahit na hindi ka nagmimisyon, ay importante nga ay matuto ka na magdasal sa araw at gabi. So yung gabay sa araw-araw na pagdasal, sana gawin nyo at least once a day. Pero mas maganda ay sa araw at sa gabi kasi yan ang magpapalakas sa spirito ninyo para mas mabilis nga rin ang pagpapagaling ninyo. Lalo na kung meron nga kayong mga spiritual na atake na hindi lang basta-basta na material na sakit or physical na sakit, pero makakatulong din ang pagdarasal kahit nga sa mga physical na sakit. Mag-enjoy tayo sa kalikasan. So kung meron tayong nature sa paligid natin, kung nasa bukid tayo, ay magpasyal tayo dyan, or kahit huminga lang tayo sa kalikasan, sa forest, o di kaya sa dagat kung nasaan tayo. Kung mag-relax lang tayo at mag-iral, mag-enjoy sa ating paligid na kalikasan, ay malaking tulong na rin yan sa ating pagpapagaling sa ating mga sarili. Dahil yung enerhiya mula sa kalikasan ay nakukuha natin para mas maging maganda ang kalagayan natin sa ating katawan, isipan at espiritu. Kahit na nasa city ka, ay makakapunta ka pa rin naman sa mga park or di kaya pumunta kayo sa malapit sa inyo na beach. Basta yung may konting nature ka na mapupuntahan ay malaking tulong yan para sa kalusugan mo. Lalo na dahil sa mga fresh air, tapos yung enerhiya sa pangkalahatan na nasa kalikasan ka,
ay makukuha mo nga para mas mabilis yung recovery mo. Mag-meditate din sana kayo sa free third eye meditation na tinuturo ko para matuklasan nyo kung ano ang katotohanan sa kabilang mundo. Importante kasi ito para malaman nyo rin kung ano yung mga spiritual na dahilan ng mga sakit ninyo. At lalo na kung gusto nyo ring malaman kung sino yung nagsumpa or nagkulam sa inyo. Pero bukod doon, ay malalaman nyo din kung bakit nandito tayo at may katawan at nagdurusa tayo dito sa mundo ng tao. Kumbaga, malalaman nyo kung para saan ang lahat ng ito. At kahit hindi pa nga tayo dumarating sa ganyang dahilan na malalim na, ay pag-meditate nyo doon sa free third eye meditation na tinuturo ko, ay mas marirelax ang inyong mga katawan at makakakita kayo ng mga bagay na makakatulong para sa inyong pagpapagaling. Tapos kung ayaw nyong makakita nga ng kabilang mundo, ay pwede kayong gumawa nga ng mga simpleng pag-breathing meditation na uupo ka lang talaga tapos papansinin mo lang yung hininga mo na lumalabas-pasok sa ilong mo dito. Parang ganito. Tapos normal lang yung paghinga mo, gagawin mo lang yan mga 5 minutes at a time. Mag-time ka or mas mahaba, 10 minutes, 15 minutes. Kung isang araw ay gawin mo yan once a day nga, tapos everyday mo gagawin, ay malaking tulong na yan sa kalusugan mo para makalmado ka. Tapos matutuklasan mo kung ano nga ba yung nangyayari sa sarili mong katawan. So, yan ay malaking tulong na ang pag-meditate sa free third eye meditation man or doon sa simple na breathing meditation na tinuturo ko sa inyo dito ngayon. Maganda na makagamit tayo ng mga herbal na gamot kung meron tayong choice, lalo na kapag taga-bukid tayo dahil nga ay kadalasan kapag taga-bukid ka ay libre ang mga ito at meron kang kaibigan or mga kakilala or may common knowledge doon sa bayan or sa barangay mo tungkol sa mga herbal or mga halamang gamot, ay mas maganda nga ay magtanong ka sa kung ano ang herbal na gamot na pwede mong gamitin nga para doon sa mga dinaranas mong sakit. Kung mahihirapan ka naman sa syudad dahil nga ay puro konkreto ang nasa paligid mo, ay medyo makaka-invest ka siguro ng mga pots para doon ka magtanim ng sarili mong mga herbal medicine at ikaw rin ang mag-alaga. Tapos, ang pagkukuhanan mo, syempre, ay pwede kang humingi sa mga tao na meron ng herbal or pwede kang bumili ng seeds para ikaw mismo ang magtanim. Pero kumbaga, medyo mababa na ang presyo ng mga herbals kumpara doon sa mga pharmaceutical drugs. Kasi kapag ikaw ang nagtanim at ikaw ang mag-alaga, ay kumbaga parang halos libre na din, pero syempre may bibilin ka pa para makatanim ka. Pero kumbaga mas maganda nga ay mag-invest ka din sa kaalaman mo dito sa mga herbals at yung mismong pag-alaga doon sa mga herbal na gamot na yan. Kailangan din natin sana bawasan or tanggalin ang ating addiction sa social media, sa video games at pornography. Yung social media, magagamit naman natin yan sa maayos na paraan para makipag-usap, makipag-ugnayan sa mga tao. Pero madali rin kasi siyang sumobra kapag tayo ay nanunood na lang ng walang kwentang mga bagay tapos hindi na tayo nakakagawa ng ating mga gawain sana sa araw-araw na produktibo. Unless yun nga, yung social media ginagamit mo nga para sa negosyo, pero kapag ang ginagawa mo lang ay parang mindless scrolling or wala lang kang iniisip, tas scroll ka lang ng scroll sa mga walang kwentang bagay, ay nakakaubos lang ito ng oras mo. Tapos dahil nga sa overstimulation, ay nakakagawa nga ito ng depression or anxiety. Tapos kapag ginawa mo ito sa gabi ay napupuyat ka, nasisira yung tulog mo. Tungkol naman sa video games ay ang mga tao, ilan sa kanila ay naa-addict dahil nga sa paglaro ng matagal na panahon. Tapos yun din, nasisira din ang mga tulog ng mga tao dahil kadalasan ang mga nagvi-video games, lalo na yung mga games na marami kayong players at kailangan nyo ng malakas na internet, ginagawa yan sa hating gabi. So, masisira na talaga yung mga tulog ng mga tao para lang maka-video game sila. Tapos sa halip na meron kang magawa sana na produktibo sa sarili mong buhay, ay naglaro ka na lang ng games. Tapos yung pornography naman, porno, yan siguro ang pinaka masama at pinakalaganap para sa lahat ng mga tao kasi halos lahat ata ng lalaki, tapos marami na ring mga babae ay nanunood ng pornografiya. Bukod nga sa puro sex na lang iisipin mo at hindi ka na makipag-ugnayan sa opposite sex or sa mga tao in general sa maayos na paraan dahil nga ay naging bastos na ang utak mo, ay mauubos pa nga yung oras mo, tapos bukod doon ay nadidepress ka at hindi ka na
isip or makatulog ng maayos dahil nga dun sa pornografiyang yan. Tapos dahil nga ang mga tao kapag nagpo-porno ay nagpapalabas ng similya nila na sumosobra na, ayan ang nagbibigay nga ng kahinaan sa katawan, kaya lalong magkakasakit ang mga tao. Kaya sana ay iwasan natin ang mga yan, yung addiction na sumobra ang social media, tapos yung video games at pornography sa kahit na maliit na amount ay makakasama yan. Pero yung social media, kailangan na kasi natin yan sa ngayong panahon para makipag-ugnayan, pero madali rin kasing sumobra. Kaya sana ay matutunan natin na mag-focus doon sa mga kailangan lang gawin sa social media para hindi tayo sumobra sa kung ano yung kaya ng ating mga isipan. Nakadepende naman sa pangangailangan ng isang tao kung gaano katagal ang maayos na paggamit sa social media, pero nagpapaalala lang ako na sana ay gamitin natin sa mga kailangan lang talaga at hindi sana tayo sumobra sa punto na nakakaramdam na tayo ng pagkabalisa sa ating mga isipan. Sa totoo lang, kulang pa ang pag-aaral ng mga modernong scientifico sa ano talaga ang epekto ng internet, social media, video games, and pornography sa isipan at utak ng mga tao. Pero yun nga ay alam natin na merong mga panganib ang mga ito dahil nga doon sa laganap na marami talagang nagde-depression at nag-anxiety at iba't ibang mga hindi naiintindihan na nangyayari sa kanilang mga kalooban. So bilang spiritual nga naggabay, kahit na hindi pa lumalabas yung mga data tungkol sa mga brain sciences na ito, ay masasabi ko na meron ngang mga masamang epekto na nangyayari sa atin kapag ginamit natin ang mga teknolohiyang ito, kung kaya kailangan talaga natin sana siyasatin ng mabuti kung ano ang wastong paggamit sa lahat ng mga ito. Gusto ko din ibahagi sa inyo yung tubig na pwede nating dasalan. So kung meron kayong perlas ng kapangyarihan, mas maganda. Pero kahit nga ay wala kayong perlas ng kapangyarihan, ay kumuha lang kayo ng baso ng tubig, tapos yung tubig na yon ay darasalan nyo. Magdarasal lang kayo doon sa kung ano yung kalusugan na gusto nyo mangyari sa katawan ninyo. Tapos tanggalin yung kung ano yung mga sakit ninyo sa katawan ninyo. Pagkatapos mo magdasal ay hipan mo yung tubig. Kung meron ka namang sakit sa balat or sa labas ng katawan mo ay pwede kang maghaplas ng konti ng tubig na yon. Mas gagana ang healing water na ito kapag nagdarasal ka doon sa gabay sa pagdasal na tinuturo ko nga sa inyo. Kung gagamit kayo ng perlas ng kapangyarihan na nakababad nga doon sa tubig na yon, ay siguraduhin nyo lang natanggalin nyo muna yung perlas pagkatapos nyo magdasal at bago nyo inumin, kasi baka malunok nyo yung perlas na yan, hindi kayo magiging darna, mabubulunan kayo at baka ikamatay nyo pa. So mag-ingat kayo na tanggalin muna yung perlas bago nyo inumin. Ha mga kapatid? Kailangan nating mag-exercise. Hindi naman kailangan na sobrang intense ang pagiging atleta natin na talaga nagbubuhat tayo ng sobrang mga mabibigat or tumatakbo tayo ng sobrang bilis, gano'n. Hindi importante yung ganyan. Ang importante lang ay magawa natin kung ano yung kaya nating gawin sa pang-araw-araw para magpapawis tayo, para ma-challenge konti yung katawan natin, pabilisin natin konti yung pagtibok sa ating mga puso, yung mga kasukasuan natin ay mabanat, tapos yung mga muscle ay gumana, kahit na simpleng pag-walking lang or yung mga konting calisthenics or yoga, kahit yung mga medyo mas light lang ay kailangan nating gawin para tayo ay ma-exercise. Mayroong mga mahirap at medyo hindi masyado mahirap na mga exercise ay kailangan lang natin tingnan kung ano yung mababagay sa atin. Tapos yun nga ay paganahin natin yung ating mga katawan. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo or nakahiga lang tayo palagi kasi matutulog yung dugo natin. Tapos yung katawan natin ay kukunat. So importante ay palagi tayong gumalaw sa ating araw-araw na pamumuhay para maging maayos yung kalusugan ng ating mga katawan na nakakaapekto rin sa ating isipan at sa ating espiritu, kasi ito yung templo ng ating espiritu. Kumain tayo ng maayos, yung balanse na meal. So meron tayong gulay, meron tayong prutas, meron tayong karne kung gusto nyo mag-karne or isda. Importante, kumain tayo ng iba-ibang kulay ng ating pagkain. Masustansya, sariwa, at yung iba-ibang pinanggagalingan nga ng pagkain. Kumbaga, hindi lang puro isang klase ng pagkain. Iwasan sana natin ang mga processed foods, mga junk foods, or yung palagi tayong kumakain ng dilata, or yung mga microwavable lang na pagkain. Mas maganda yung naghahanda tayo ng mga sarili nating pagkain. As much as possible, wag din tayo kumain ng mga pagkain na maraming
pesticide at iba pang mga nakakalason sa atin. Mas maganda nga ay makatanim tayo ng sarili nating mga pagkain kasi mas nakakasigurado tayo na safe yung pagkain dahil nga tayo ang nag-alaga nito at hindi natin lalagyan sana nga ng mga iba-ibang mga pesticide at iba pang mga nakakalason sa atin. Kumain din tayo sa saktong panahon, huwag tayong magpapasma. Nasa sa inyo na kung ilang beses kayo kakain sa isang araw. Importante lang ay tingnan nyo kung ano yung kailangan ng katawan ninyo at kumain kayo ng sakto lang, huwag kayong kumain ng sobrang dami, huwag naman kumain ng sobrang kulang din. Kailangan sana ay sakto lang na medyo busog yung feeling natin pero hindi tayo bundat. Kailangan tayo umiwas sa mga bisyo natin katulad nga ng yosi, droga, alak, sugal, pagpupuyat at panglalaki, pambabae. Pero actually yung panglalaki, pambabae, more of kasalanan na talaga yun, hindi lang parang bisyo. Kasi yung bisyo, usually ang ibig kong sabihin yan ay ang mga bagay na parang pangkaliungawan or pangkasiyahan ng mga tao pero nakakasama sa ating mga katawan. Siyempre, mas malala pa yung talagang kasalanan na makakasama talaga rin sa spirito mo dahil nga ay yun, bale makakagawa ka na ng mga makaka-impierno na sa'yo at makakabawas na sa spirito mo. Pero yun, yung ibig kong sabihin sa mga kasalanan ay mas malala pa yung mga yon, yung pagpatay, paglandi, pagnakaw. Pero ang pinag-uusapan lang natin dito yung mga bisyo at yung mga bagay nga rin na kahit normal para sa atin, yung pagkain or yung pagtulog or yung pag-exercise, kapag sumobra ang mga yan ay nakakasama din para sa atin. So kailangan natin tanggalin yung mga bisyo at yung pagsobra sa mga normal or mabuting mga bagay para hindi tayo makasakit sa ating mga katawan, isipan at spirito. Ang tinuturo ko naman palagi mga kapatid ay ang pagtanggal sa ating mga kasalanan. Sana ay mabasa mo yung landas ng kabanalan para malaman mo kung ano talaga yung mga kasalanan na tinuturo ko na kailangan nating iwasan. Kasi kung tutuusin mga kapatid na gusto kong ibahagi palagi sa mga tao ay ang ugat ng ating mga sakit ay ang mga kasalanan. So kahit nga yung mga material na sakit, nagpabaya tayo sa ating mga sarili, kasalanan pa rin yan eh. Kasi halimbawa uminom tayo ng maraming alak or di kaya palagi tayong nagpupuyat kaya nagkaroon tayo ng sakit sa katawan natin. So kasalanan pa rin yan sa ating mga sarili. Tapos bukod pa doon, yung kasalanan nga na halimbawa meron tayong mga minumurang mga tao dati, sinumpaan tayo tapos nagkaroon tayo ng sakit din sa katawan. So may mga kasalanan tayo sa material man or spiritual, ang dahilan ay nagdudulot pa rin ng sakit sa ating mga katawan, isipan at espiritu. So kailangan nating mag-ingat na hindi tayo sana magkasala sa kahit anong paraan para tayo ay hindi lang basta-basta masumpaan or di kaya makulam o ano paman na mga spiritual na atake or di kaya yung common lang na sakit na material or physical na sakit dahil sa kapabayaan natin sa ating mga sarili. So kailangan ay maging aware tayo sa kung ano nga ba yung mga kasalanan natin at ayusin yung mga kasalanan na yan para hindi na natin gawin ang mga yan. Kailangan natin din pakawalan ng ating mga negatibong iniisip. So kung may sakit tayo, syempre hindi maiiwasan na mapapaisip tayo na ko, bakit may sakit ako, makakamatay ba ang sakit na ito, ano ba mangyayari, mga ganun, nag-aalala tayo. Hindi maiiwasan na may ganyan, pero kapag ginagawa nyo yung pag-meditate at yung mga ibang good habits na tinuturo ko dito, at isa pa ay kung isulat nyo nga yung pag-iisip nyo, na maging honest talaga kayo sa sarili nyo, mag-journal kayo, isulat nyo yung mga pinag-iisipan nyo na alalahanin or yung mga negatibong pag-iisip, magiging aware kayo sa kung ano nga ba yung palagi nyong pinaikot-ikot sa utak nyo, tapos papalitan nyo yan ng mas positibong pag-iisip. So halimbawa meron kang negatibo na iniisip na, naku, baka ikamatay ko to, palitan mo yan sa positibong pag-iisip na lang na, okay, sige, pagsikapan natin na maging maayos ang lahat, tapos naniniwala ako na may solusyon ang problemang ito. So kumbaga, magdesisyon lang tayo na gawin natin yung kung ano yung makakatulong sa atin na nag-iisip tayo na may solusyon. Kaysa naman na mag-iisip tayo palagi na walang mangyayari sa atin. Kumbaga, hindi naman natin alam kung ano talaga ang eksaktong mangyayari. Pero kapag ginagawa natin na paulit-ulit yung negatibo, ay mas lalapit pa sa atin ang negatibong iyan. So, kaysa naman na mag-isip tayo na may solusyon tayo, tapos dahan-dahanin natin na tuklasin kung ano nga ba ang nangyayari sa atin. Kasi parang may sakit na nga tayo, dinagdagan pa natin yung sakit kapag palagi tayong paiikot-ikot sa negatibong pag-iisip. So dahan-dahan, dapat ay mag-focus tayo sa pag-asa na posible pang gumaling ang itong sakit ko na ito. Or ang gusto ko nga rin ibahagi sa inyo ay
kung meron man tayong mga sakit at nagdurusa tayo dito, ay kung naintindihan natin na ang sakit na yan ay dulot nga din sa mga kasalanan natin sa nakaraan, yung pagdusa natin din sa sakit na yan ay ang pagbayad natin doon sa mga kasalanan na yon. So, mas importante at mas maganda na habang nandito sana tayo sa mundo ng tao, ay magdusa na tayo sa mga ginagawa nating kasalanan dati na nagdulot nga ng sakit, kesa naman na magdusa tayo, nandun na tayo sa kabilang mundo or napunta na tayo sa impyerno kasi hindi natin hinarap sa tamang paraan ang pagdurusa natin habang nandito tayo sa mundo ng tao. Medyo mahirap siguro isipin sa ngayon ang ganito, pero kumbaga, nagbibigay ako ng pag-asa sa inyo na may dahilan naman ang ating mga pagdurusa dito na hindi lang basta-basta yan na pinaparusahan tayo ng Diyos na walang dahilan. Kumbaga, meron dahilan. Kaya nga tayo nandito lahat sa mundo ng tao para magdusa sa ating mga sakit, pero hindi natin kailangan dagdagan pa yung krus natin na may buhat-buhat na nga tayo, tapos pabibigatin pa natin sa negatibong pag-iisip. So at least, ang maiisip natin, at the very least, dun sa pinaka-ubos or pinaka-mababa na parang basic, ay ang sakit natin dito ay bayad sa ating mga kasalanan. Yung pagdurusa natin ay karapat-dapat, pero hindi na natin kailangan pabigatin ito lalo, at kung mabibigyan tayo ng Diyos ng kalunasan doon sa pinagdaraanan natin ay mas maganda. Kaya nga yun ang pagsisikapan natin, at may kapatawaran, may pagtanggal sa mga pagdurusa natin. Lahat ng sakit ay may kalunasan pagdating sa tamang panahon. Yun na lang ang isipin natin kaysa isipin natin na hindi tayo gagaling. Hindi talaga tayo gagaling kapag isipin natin yun. Isa pang makakatulong ay kung may family and friends, pamilya at kaibigan ka nga na makakasuporta sa'yo sa panahon na medyo nagkakasakit ka nga. Siyempre nandyan yung physical support talaga kapag kailangan mo ng tulong bumangon, yung mga ganyan, kung malala yung sakit mo, or magbigay sa'yo ng pagkain o gamot. So nandyan din yung mental or emotional support na may kausap ka. Tapos meron ding financial kapag kailangan mo ng pera para doon sa mga bibilhing mong mga gamot. Kailangan natin ng mga kaibigan at pamilya na makakapitan para tayo ay gumaling sa mas maayos na paraan. Kailangan sana ayusin din natin yung pagtulog natin at pagpahinga. Lalo na yung pagtulog kasi yan ang pinaka-importante, kung hindi man isa sa pinaka-importante na magagawa natin para pangalagaan ang ating mga kalusugan, dahil nga ay ang pagtulog ang nagtutulong sa lahat ng proseso sa ating katawan, isipan at espiritu. Sa katawan, ito yung nagbibigay sa atin ng time na ma-recover natin yung mga nasisira sa katawan natin. Sa isipan naman, nakakapahinga siya para hindi siya palaging gumagana para mag-isip sa mga bagay. Tapos yung espiritu natin ay bumabalik sa kabilang mundo para doon siya magpahinga at bumalik siya dito sa mundo ng tao sa katawan natin kapag tapos na yung pagtulog natin. So, kumbaga, lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay kailangan talaga ng maayos na pagtulog. Hindi sana tayo nagpupuyat kasi yan ang makakasira sa ating mga katawan at isipan at espiritu. Hindi sana tayo nagpupuyat, dyan pumapasok nga yung depression, yung anxiety, yung overeating. Basta marami na maaapektuhan ang lahat ng klase ng kalusugan natin kapag hindi tayo natutulog ng maayos at sakto. Para makatulog nga tayo ng maayos ay sana hindi tayo masyado nag-social media or teknolohiya kapag gabi na. Maganda rin sana ay tahimik tapos madilim yung lugar na pagtutulugan natin. Tapos may set na oras na talaga tayo para sa ating pagtulog at mas consistent nga na kumbaga pare-pareho yung oras ng pagtulog natin at pati na rin yung haba ng pagtulog natin ay sana ay consistent or tuloy-tuloy para hindi nabibigla yung katawan natin. At nakakapahinga talaga tayo ng maayos. Congrats kapatid, natapos mo din ang course na ito tungkol sa kung ano nga ba ang magagawa natin para paggalingin ang ating mga sarili. Tapos hindi lang yung pagpagaling kundi ang pagpanatili sa ating mga kalusugan. Yan ang mga habits na yan kasi kung gumaling ka na, kailangan mo sana i-maintain sa paggawa ng parehong mga kabutihan sa matagal na panahon. Sana patuloy mo ang mga good habits na natutunan mo dito kahit na tapos ka na doon sa pagpapagaling mo. Alalahanin mo palagi na ang ating kalusugan ay isang lifestyle or uri ng pamumuhay na kailangan sana nating panatiliin para tayo ay manatiling malusog. Kapatid, sana ibahagi mo kung ano ang testimonial mo sa course na ito
Kumbaga, kamusta ang course na ito para sa iyo, nakatulong ba sa iyo, at ano yung mga nagustuhan mo at hindi mo nagustuhan para mas matulungan mo ako doon sa pagpapagaling pa sa course na ito. At sa mga course na ipapalabas ko sa sunod. Kapatid, kung nagustuhan mo at nakinabang ka dito sa course na ito, ay sana ibahagi mo ito sa lahat ng mga kaibigan mo para matutunan din nila kung ano ang mga basic na pwede nilang gawin para sa kanilang mga kalusugan. Kung nagpa-ritual ka sa akin, ay sana magawa mo nga yung mga mabuting gawe or good habits na tinuro ko dito sa course na ito para matulungan ka na mas maging maayos ang spiritual detox mo. Kung hindi ka pa nagpa-ritual sa akin or meron kang nararamdaman na hindi pa rin napagaling doon sa mga mabuting gawe na tinuro ko dito, ay maganda sana na magpa-ritual ka para matulungan ka kasi baka malamang ay may spiritual na atake ka na hindi lang basta-basta matatanggal. Katulad nga ng sumpa, kulam, barang, aswang, usog, o gayuma. Kung kaya mas maganda ay magpatingin na lang kayo sa akin, sa PM, dun sa aura ninyo para sa sakit, at magpa-ritual kung afford nyo na po. Stay tuned mga kapatid para sa mga iba ko pang courses at yung mga produkto at serbisyo ko na makakatulong sa inyo. Tapos yun, ma-recommend ko din ay matry nyo ang mga herbal products ko, katulad nga ng Healing Magic Oil, Magic Haplas Liniment, Healing Magic Tuob na Puusok, mga perlas ng kapangyarihan na pampalakas, o di kaya anti-evil spray. Lahat yan ay makakatulong sa inyo na mas gumaling kayo sa parehong material at spiritual na paraan na magiging malakas na tulong para doon sa ritual na pagtanggal sa mga spiritual na atake, kung saan tinatanggal talaga natin ang ugat ng mga spiritual na atake para hindi na sila bumalik, at ang habak de spiritual naman para pansarado na hindi ka natablan ng bagong atake. Avail lang kayo nito sa Encantao Shop. Stay tuned mga kapatid sa mga susunod na produkto at serbisyo at mga courses at memberships. Stay healthy mga kapatid. Maraming salamat po at God bless.